Hello po. This time, ibablog natin tong expansion shield. Wala kasi akong deliver ngayon kaya kasamantalahin ko sayang yung oras na wala tayong magawa sa maghapon. Kailangan meron tayong magawa. Pagka ganito, walang deliver. Itong rooftop, lalagyan ko ito ng parang pinakabubong kasi maglalagay ako dito ng mga sampayan dahil sa pagkanilipatan yung pinagsasampayan sa kabila. Pagka may deliver ng mga tables and chairs na mayroong covers, yung mga cover ay ang problema yung sampayan. So ang gagawin ko dito, maglalagay ako dito ng mga poste, then bububungan natin yan. Ngayon, para magawa ko yun, kailangan ko na matibay yung pinaka-pundasyon dito sa may taas para hindi na ako magsira ng mga nakalagay na poste dyan. Maglalagay na lang tayo ng ganito, angle bar. Para mailagay natin yan sa mga poste na yan, gagamit tayo nitong expansion shield at saka extension bolt. Expansion shield and expansion bolt. Bablog natin paano pag kabit nito. Okay. Ang mga kinakailangan natin na mga gamit, ito, cut off. Kung wala, kahit lagaring bakal pwede na or grinder. Then, syempre angle bar. Kailangan din natin to, martilyo. Kailangan din natin ng barena. Yun, barena. Kailangan din natin itong mga ganito, mga wrench. So, kung meron kayong ganito, mas maganda. Ang dumi, oh, putik. Dito natin kakabit yan. Dyan natin kakabit yan sa poste na yan. Halos lahat ng poste lalagyan natin, pati doon. Para pagtayuan natin ng mga pinaka-poste, pundasyon niya. Ito maglalagay din tayo rito. Lalagay din tayo dyan. Tsaka dito. Diyan, maglalagay din tayo dyan sa sulok. Pagka, halimbawa na gumamit kayo ito at bumili kayo ng bala ng barena para dito sa semento, ang bilhin yung bala ng barena, dapat na kasing sukat nito. Halimbawa, bumili ka ng expansion shield na ganito kalaki, dapat hanggat maaari sinusukat nito. Kaya lang kasi, ang nabili ko parang kulang pa sa laki. Kaya gagawin ko na lang dito. Pagbutas ko, medyo ikot-ikot ko yung talim niya para lumuwag yung butas niya, para maipasok ko itong expansion shield. Ang purpose kasi nito, para matibay siya. Pagka nilagyan mo siya ng bolt, mag-expand siya sa loob, then matibay siya, kumbaga nakalock talaga yung ilalagay mo dyan na bakal. Unang gagawin natin, susukatan natin yung paglalagyan natin. Halimbawa ito, kung hanggang dito yung bakal, so susukatin natin. So sinukat ko na to 8 inches, kaya nag-cut na ako ng isa. Ayan. So ang mangyayari niya, nakaganyan yan, angle bar siya. Para yung pumasok yung ano niya. Kasi meron siyang ganito naka-curve. Depende kasi sa paglalagyan niyo. Kailangan medyo dikit dito yung pagbutas. Itong isa na to, binutasan ko na. So, dikit yung pagbutas kailangan. Pagka nabutasan to, una mo nang bubutasan itong bakal. Then pag nabutasan na, saka guguhitan ng lapis yung dalawang butas dito para tumapat yun. Saka bubutasan ulit yung semento naman. Pag may butas na ito, saka ipapasok yung expansion shield. Butas na yung dalawa. Tapos yung baon dapat, kailangan isukatin nyo rin para hindi rin masyadong sumobra yung pagkakabutas. Dapat yung pagkakabaon, halos dapat kapantay lang din ito. Huwag din sobrang sobra yung pagkakabutas ninyo. Kasi ito lang yung ano niya, haba ng dapat na nakapasok doon. Gamit din kayo ng ganito kasi iwas puwing dahil sa alam naman natin pag mahangin, mapupuwing kayo pag wala kayong ganito. Then guys, ito ang isa pang gagamitin. Yung pinaka alikabok sa ilalim, kailangan makuha yun, kailangan malinis yun.
So gagamit kayo nito. Yan. Yan. Kailangan yan. Ayan guys, after na butasan natin at nagkasya na, ipinasok natin ito. Ayan. Kung mapapansin nyo, yan yung nasa ibabaw. Yan ang itsura na nasa ibabaw. May nakalagay na hole. Gamit tayo ng martilyo. Ayan. Baon na siya. Ayun. Itong angle bar, after natin putulan ng 8 inches ang putol, nabutasan na rin to. Gamit natin yung barena. So lagay na natin ito. Ilagay na natin dito. Ayan o. Mapapansin nyo. Ayan, sukat talaga siya. Ayan. So, pasok na natin to. Bili ko rito sa bawat isang ganito, 30 pesos. So, pumapatak sa 30 pesos, 3 laman, 10 piso ang isa. Dito naman, ang bili ko naman dito sa expansion shield natin ay 120. Ayan, so 7 ang laman nito. 7. Almost 18 pesos ang isa. Yan. Kuha tayo ng isa nito. Meron kayong ganito. Yan. Mas madali ito pagka ito ginamit niyo. Pero pwede rin kayong gumamit ng ganito. Pang sikip noon. Ito gagamitin natin. Ang sukat nung close range naman. Yan, tama, 13 ang sukat niya. So ito ginagamitin natin para mabilis. Ayan. Ayan. So pagka umilalim na siya, sisikip na siya. Sa ilalim nito, nag-i-expand yan sa ilalim. Kaya tinawag siya na expansion shield. Doon siya sumisikip. Pagka nag-expand na yung pinakatingga niya. Ako, tingga yung ginamit na yung tingga. Mukhang tingga kasi medyo mabigat. Ayan. Para siyang tox. Diba pagka gumagamit tayo ng tox, nag-expand yun sa ilalim kaya sumisikip. Yung maluwag, di basta-basta natatanggal. Ito hindi, ano naman siya, expansion shield. Kasi yung tox plastic eh. Ito naman tingga. Ayan na. Ayan. Madali kasing gamitin ito eh. Mabilis to pagka close range na ganito ang ginamit ninyo. Ayan o, sikip na o. Sikip na. Ayan o. Nakalak na sa ilalim. Nakalak na siya sa ilalim. Tigas na yan. Hindi mo basta-basta matatanggal yan. Yan.